Okay, isang reaction video muna tayo mula kay Biblical Earther sa Facebook. Sa mga gusto ng ganitong topic, mag-follow lang po kayo sa kanya. Nasa baba po yung link. Magre-react lang muna tayo sa isa sa kanyang video regarding dun sa paglalaban ng siyensya at ng Bible. So, wag na po natin patagalin pa. Wala naman po tayong inaantay. Umpisa na po natin. Wake up guys! Kung literal mong iintindihin ang bawat salita sa Biblia, malalaman mo na ang ating mundong tinitirhan ay hindi bilog. Umpisahan natin sa Genesis. Sa ikaunang araw, ginawa ng Diyos ang heaven at ang earth. Tapos nagkagabi na at nagkaumaga sa ikaunang araw pa lang. Wala pa ang araw, buwan at mga stars na kung saan ginawa sila sa ikaapat na araw pa. So kung ang mundo ay umiikot sa palibot ng araw at ang mundo ay umiikot sa kanyang axis para maka-experience tayo ng gabi at umaga, sabi ng science, paano magkakaroon ng gabi at umaga sa ikaunang araw pa lamang ng creation? Saan mo nakita sa mga talata sa Biblia na sinabi ng Diyos na umikot ang mundo sa araw? Wala, dahil hindi naman talaga ito gumagalaw. Ayon sa 1 Chronicles chapter 16 verse 30, tremble before him all the earth. The world is firmly established, it shall not be moved. Psalms 96:10, the world is firmly established, it cannot be moved. Psalms 104:5, you who lay the foundations of the earth, so that it should not be moved forever. Sa Genesis chapter 1 verse 7 naman, ginawa ng Diyos ang firmament na nagdi-divide ng tubig sa taas at tubig sa baba. So malalaman natin na ang itaas ng firmament ay puro katubigan. Praise Him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens. So kaya pala ang tingin natin sa mga bituin sa langit ay kumukuti-kutitap ay dahil sa tubig na umaagos doon. At pag ginamitan ito ng telescope or high-powered zoom camera, gaya ng Nikon P1000 at P900, ganito ang makikita nyo. Oo nga, no? Kaya pala parang kumukuti-kutitap yung mga bituin dahil nasa tubig. Pagpapatunay na may tubig daw kasi sa taas ayon sa Bible. So, grabe, no? Nakakagulo talaga to ng isip. So, huwag ka agad magtitiwala sa NASA. Dito pa lang sa unang aklat ng Biblia, magkakaroon na tayo ng pag-aalinlangan kung totoo ba ang sinasabi nito dahil sa mga itinuturo sa atin sa science. At dito pumapasok ang cognitive dissonance. Ang cognitive dissonance ay ang dalawang magkasalungat na pananaw o paniniwala na naglalaban sa ating mga utak. Pero ang magiging mas matimbang ay ang pinaniniwalaan ng karamihan. Dahil alam natin na ito ang normal at tama. Pero hindi ibig sabihin ito na kapag pinaniniwalaan ng karamihan, ito na agad ang tama. Dahil a lie is still a lie even if everyone believes. Sangayon po ako sa sinasabi niya. Kahit ba buong mundo ay isang sinasabi pero dadalawa lang kayo nagsasabi ng totoo, sino paniniwalaan nyo? Yung totoo o sa dami ng tao? Mahirap paniwala ng sinasabi ng kaibigan natin na ang earth ay flat. Pero bakit hindi natin tingnan daw yung sinasabi mismo ng Biblia? Ang sabi naman ng iba, huwag ko daw intindihin ng literal ang Genesis chapter 1 o ang creation account. Bakit? Dahil ba ito'y hindi nag-aakma or nagtutugma sa sinasabi ng science, sa pinaniniwalaan ng karamihan? Tama bang i-filter mo or salain ang bawat salita ng Biblia, ang salita ng Diyos, para lang tumugma ito sa sinasabi ng science? Sa science na nagsasabi at itinuturo ang Big Bang Theory at Theory of Evolution bilang isang katotohanan habang inaalis ang Diyos sa larawan. So para sa ating mga Kristiyano, dapat ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang ginagamit natin para salain ang science dahil nasa Biblia ang absolute truth. Bilang Kristiyano, ito dapat ang pinanghahawakan natin na katotohanan. Maganda yung sinasabi niya, no, na dapat ang basihan natin para salain ang science ay gamitin natin yung Biblia mismo. Hindi yung science na ang sasala sa Biblia. Lalo na kung ang usapin din lang ay kung paano ginawa ang mundo, dapat sa Diyos tayo maniwala, hindi yung sinasabi mismo ng science. Kasi para na rin natin gustong sabihin na mas paniniwalaan natin ang science kasya sa Biblia. Halimbawa nga dito, alin ang paniniwalaan natin? Ang sabi ng Bible, ang tao ay ginawa ng Diyos. Ang sabi naman ng science, ang tao ay galing sa unggoy, nag-evolve lang daw tayo. Pas ayon naman sa science, ang universe ay accidentally lang biglang sumulpot gaya ng Big Bang Theory. Pero ayon sa Bible naman,
In 6 days, tinapos ng Diyos ang creation. Kaya nabuo ang sansinukob. So sino nga naman daw ang paniniwala natin? Ang Bible po ba na nasalita ng Diyos o yung mga kilala nating mga taong scientists? So anong mas matimbang sa inyo? Ang sinasabi ng tao o ang sinasabi ng Diyos? Ayon naman sa Joshua 10:12, dito pinatigil ng Diyos ang araw at buwan sa paggalaw at hindi niya sinabi na ang earth ang tumigil sa pag-ikot dahil alam ng mga unang tao na hindi gumagalaw ang earth. At huwag na tayong magbulag-bulagan pa. Ano ang nararamdaman nyo at nakikita ng inyong mga mata? Ano ang nooobserbahan yung gumagalaw? Ang nakikita natin gumagalaw ay ang araw at ang buwan at hindi kailanman natin naramdaman ang pag-ikot ng mundo. So, ang may burden of proof o ang may kailangang patunayan ay kayong mga naniniwala na tayo walang katapusang gumagalaw at umiikot sa solar system at naglalakbay sa Milky Way galaxy. At patunayan nyo ito na walang tulong ng mapanlinlang na NASA. So, ibalik natin ang ating pagtitiwala sa ating sariling mga panama na inalis sa atin sa pamamagitan ng school system through indoctrination at brainwashing. Dahil simula pagkabata hanggang sa tayo tumanda, iyon ang itinuro nila sa atin. At ibalik din natin ang tiwala natin sa Biblia. Ito ay literal at nandito ang lahat ng karunungan at katotohanan dahil ang fear of the Lord is the beginning of wisdom. Gising na, Barak. So again, hindi po ako bahagi ng anumang grupo ng mga Flat Earth Society dito sa Pinas. Sa channel na ito, puro real talk lang po ang tinuturo natin dito. Pro-Bible lang po tayo. Kung ano lang po yung sinasabi ng Biblia, doon lang po tayo. Marami pong kasinungalingan ang kaalaman ng tao gaya ng iba't ibang mga pseudoscientists. Halimbawa, yung saan nagmula ang tao at saan nagmula yung mundo. Ayon po kasi sa Bible, si Satan kasi ay master deceiver o ama ng kasinungalingan. Ang target niya ay linlangin ng tao palayo sa Diyos at gawing sinungaling yung Bible na salita naman ng Diyos. Historically, napatunayan natin yan na matagal na niyang inaatake ang Biblia. At kasama nga dito yung creation ng Diyos sa mundo. Gusto niyang palabasin na sinungaling ang Biblia at ang sinasabi ng mga scientists ay hindi nagkakamali. Kasi para malaman mo mayroong Diyos na manlilikha, ito'y makikita mo sa kanyang creation. Ang creation po ay isang paraan para malaman mong totoong may Diyos. Kasi hindi naman kayang gumawa ng buwan at bituin at sansinukob ang tao. So mag-iisip ka talaga na may gumawa. Isang supernatural creator being. Ang problema, si Satanas bilang kalaban ng Diyos, target niya talagang magmukhang sinungaling ang Bible at maging katawa-tawa sa ibang tao. And sad to say, isa nga dito yung mga ibang kilalang scientist na pinakilala ng edukasyon sa atin mula pa nung tayo bata pa, mula pa nung tayo elementary at high school. Halimbawa, kung ikaw si Satanas at nais mong pangunahan ng tao na ilayo sila sa Bible at kay Kristo mismo, kailangan mo ituwis ang storya ng creation sa Bible at gawin itong mali sa pamamagitan ng science. At paniwalaan mo ang tao sa iyong version ay tama at pakitang ang Biblia ay mali. At yan ang eksaktong ginawa ni Satanas. So bilang taong panatiko sa Bible, ano po ba ang inyong suwestyon sa usaping ito? Just comment down below.